Bear with me mga igso in the book of Daniel. Okay? In the book of Daniel chapter 1, gibasa na to ganiha ang Daniel chapter chapter 3. Okay? Verses 1 to 3. Ang atong patukuranan karon naa sa chapter 3 verse 16 up to 18. Para masabtan nato unsay nahitabo dinhi sa book of Daniel nga ato ang makuhaan karon og pagtulon-an sa atong panahon. Sa Daniel chapter 3, okay. Kasi nakaila kang Daniel. Right itong sa inyo silingan ha. Daniel nga katong nasiya sa langob sa leon. Okay, sa kanta na kalimot ko sa kanta. Si Daniel oy kahadlok do sa langob sa leon. So nabaw-an na nato kinsa si Daniel karon. Okay, sa Daniel chapter 3 verses 16 up to 18. Ang Bible nagaingon, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, ang dako kayo nga to ang tukyon ron. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Ato ito ko itong uloy piyo itong mamatam. Let us pray. Salamat o Diyos sa imong mga pulong nga bago pa lamang namong nabasa. Talking about sa commitment o Diyos sa imong mga anak, Shadrach, Meshach, and Abednego. Nabisan pa man mamatay sila, dili sila mo bow down sa other gods. Dili sila mo bow down sa image of Nebuchadnezzar. Tungod sila nasayod, nakabalo, kinasingkasing Ginoo kung kinsa ang ilang gialagaran. Salamat nintak na sa kabuntagon sa imong pagtugot nga kami o Dios makagather nini nga dapit sa pagsimba kanimo o sa pagpamati sa imong mga pulong. Ikaw magadihog sa imong ubos nga alagad nga walay mahimo sa kaugalingon. Itago nga akong kaalam ang imong kaalam ipadayag o Dios nintak na. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Magahisgotan ng taknaa sa kabuntagon mahitungod sa strengthening our commitment in challenging times. Pagpalig-on sa ato ang mga commitment, pakigsaad sa Dios dinhi sa mahagiton nga kapanahunan. We live in a world where believers face many challenges. Natakaroon sa kalibutan nga diin ang mga magtutuo nagaatubang sa daghan kaayo nga mga pagsulay sa kinabuhi. Adunay mga tentasyon, adunay mga trials, adunay mga opposition, adunay discouragement, adunay pressure to compromise. Makita nato din sa book of Daniel. Kabalo si King Nebuchadnezzar of Babylon nga kining iyang mga binihag aduna sila'y kaugalingong Dios nga gitawag sa Bible og Yahweh. Diha gikuha na siya sa Exodus chapter 3 verse 14. Iye, I am that I am, igo ay mi hoon sa Greek nga pinulungan. Nga ang pulong mga igsoon nagaisgot that God exists from the very beginning. Sa sinugdanan palang daan, sa wala pang kalibutan, aduna nay Dios. Ug ang gisunod ni ining mga katawhan, kauban ni Daniel, ang Dios nga tinuod nga Dios sa Israel. But yet gusto ni Nebuchadnezzar nga ang iyang pangalan
mahimong maila, simbahon sa mga tao. Gani, bisan nabawa nila nga nana sila'y Diyos, pugson sila ni Nebukadnezar kay naghatag siya og decree sa Babylon nga tanan niyang sulugoon muyokbo sa iyang imahe. Nga ingon ang Bible sa ato ang gisgutan sa Daniel chapter 3 verse 1. Ang golden image height was 30 cubits, and the breadth thereof 6 cubits. He set up in the plain of Dura in the province of Babylon. Taas kayo, dako kayo nga imahe mga igsoon. Ang gipabuhat ni Nebukadnezar kay gusto siyang ilhon, tahuron sa mga tao o simbahon sa mga tao. In Daniel chapter 3, Shadrach, Meshach, and Abednego face a life or death decision. Kung dili sila mosimba sa imahe ni Nebukadnezar, patyon sila. Kung mosimba sila, dili sila patyon. Bow before the king Nebuchadnezzar of Babylon, the golden image of him, or remain faithful to God. Duha lang ka desisyon ang naa nila. Magpabilin sila diha sa pagsimba sa ilang Dios nga nagpaila kang Moses, nagpaila kang Abraham, or musimba sila sa laing Dios sa Babylon o sa imahe ni Nebukadnezar. Ang ilahang response mga igsoon nagapadayag sa tinuod nila nga pakigsaad nganha sa Dios bisan pa man sa malisod nga sitwasyon. Mo na itong tungkayon ron. Strengthening our commitment in challenging times. Naamangod ta sa challenging times karon. Though wala tay pareho kang Nebukadnezar nga gitagaan tag decree sa government nga aduna tay simbahon. Nga gisgotan diya sa Book of Revelations nga sa katapusang mga adlaw adunay pagtatak sa gitawag natog 6, 6, and 6 nga itatak sa forehead and right hand sa tao, which is gistadihan karon nga ang microchip aron makahimo ang tao sa pagpalit nga labaw pa sa ATM card is ang chip mo gana ra siya suma sa gingon sa Bible right hand and forehead lang. Nanatas katapos sang mga adlaw. Nalimot ko sa unsang nasod sa gawas mga igsoon nga dili na sila mo tanggap og mga trabahante nga walay tatak sa microchip. Naanata sa challenging times susama kanila. Naanata igsoon sa dako nga kalisdanan. Gani ang challenge panganak karon sa atoa ang ato ang church building. Pagkan human ni ana pag-abot nato dito aduna na puy dako nga challenge. Ang pag-sustain sa panginahanglanon sa simbahan sa Dios ug ang pagpaabot sa pulong sa Dios ngadto sa uban nga wala pa nakakaplag sa Ginoo. Nga kailangan ta maging andam. Kailangan ta mangigsuon nga atong commitment naaigsuon sa pagligon, naa sa kaligon o naaigsuon nakahaom og nakaangkla nganha sa Dios. Ang ilahang pagtuo was not based on convenience, comfort, or even deliverance. Mo na mabasa nimo sa verse 18, ingon sa 17, ang Ginoo muluwas kanamo gikan niining dako kayo nga lugar nga kanang initanan. Na dito ang kalayo, sunugon sila kay wala man sila ni simba sa imahe ni Nebukadnezar. Gani ingon ang Bible, tinuod jud gisunog sila. Pero tingala sila nga upat na ilang nakita dito sa fiery furnace. Murag kung sa tuwa na ron, nakakita mo kanang pugon. Pugon, kanang mangupras ka. O niya, anuhon ni mo imuhang kuhan dito? Lubi. Pugon. Ibutang sila dito, gisunog sila.
O ingon ang Bible, wala sila nasunog. Ingon na sa verse 17, confident sila. Nga ang Ginoo muluwas ka namo gikan niining kalayo pag-abot sa 18. Ug even nga dili mi luwason sa Ginoo, dili gihapon mo misimba sa inyong Dios-Diosan ug sa imahe ni Nebukadnezar, magpabilin mi sa pagsimba sa among Dios. Tanawon nimo ang commitment nila mga igsoon. Even unto death. Pwede sila itaya nila ang kinabuhi, bisan pa man sa kamatayon, ipakita lang ang ilahang commitment sa Dios. Kita karon nga mga Kristohanon, kumusta ang atong commitment sa Dios? It should not be based on comfort. Kumitado tas Ginoo kung komportable ang atong kinabuhi. Kung hayahay ang atong kinabuhi, kung provided ang tanan natong panginahanglanon, kumusta kung naata sa inconvenience? Kining convenience, dili itong convenience store ha. Klaro na to. So convenience store na ba? Atong na-IC, nya, lilo. Ay, convenience means kanang hayahay. Okay? Hayahay nga kinabuhi nga padung na brand out. No, ang atong ano. Pero wala pa na brand out. It is not also based on comfort. Dili tong komportable lang ta. Mga lagad ta sa Dios kung komportable ta. Dili. Even not in comfort mga igsoon. Kung ang kinabuhi gubot, kung ang kinabuhi lisod, kung ang kinabuhi challenging, mas mga lagad unta ta sa Dios. Mas dutan na to atong pagpangalagad or even in deliverance. Kinibang naatay commitment sa Dios, Lord, kung ayuhon nimong akong sakit o dili man, mangalagad gihapon ko nimo. Lord, kung ihatag nimong akong desire o dili man, mangalagad gihapon ko nimo. Lord, kung tagaan ko nimo Paris o dili, mangalagad gihapon ko nimo. Wala ni nagbase sa convenience, comfort, or even deliverance. Luwason ka sa Ginoo sa daghan o lain-lain nga mga bahin, wala ni siya nagbase din ha. Mga lagad ka sa Dios, even bisan pa magpatyon ta. Karon sa atong kapanahunan, daghan na kayong gipamatay somewhere sa Africa. Bawalan ni sila pagsimba. Simba magyapon sila. Ang uban gikulata, ang uban gipang lubong na karon. Tungod lang sa pagsimba nila sa Dios. Karon mga igsoon, wala pa'y nagpatay sa tuwa. Kita lang hinay-hinay nagpatay sa atong commitment sa Dios. Number 1, first point mga igsoon. Commitment requires courage to stand for God. Naging Sundays gota about be strong and courageous. Okay? Pagmalig-on ta og mahimo tang magmaisugon diya sa pagpangalagad sa Dios. Laing pinulungan ni siya magigsoon sa tinambay, itawag na siya og kining gitawag courage or commitment kanang mahimo tang lunod patay. Usa ning lunod patay. Nasabtan ako ni sa diyang bugoy pa ko. Kabalo mo sa akong nabawaan sa akong pagkabugoy. Kanang mga bugoy mga isong, kung magbarkada na sila, lunod patay na sila. Nairayot, mamatay sa mamatay na sila. Kumitado na sila. Diha ako nasabtan. Sa lain nga bahin sa kong pagkatao kaniadto ang commitment. Diripod sa espirituhanon nga bahin, magkuyog ta sa kasakit ug sa karuhay. Aray sa kaminyoon naman na yung mga pastor. For better and for worse. For better na ubanta, for worse ikaw ra. Mo ba na? Dili. Hayahay man ang kinabuhi o sa kalisdanan ta. Pabilin tas pagpangalagad sa Dios nga adunay commitment. Kumitado ta mga igsuon even unto death.
Nag-require ni siya og courage to stand for God. Kay naa na sila sa sitwasyon, pwede man nila ingon na, Lord, hangyo sa ko nimo Lord, para lang gud sa akong kinabuhi karon. Musimba sa ko aning Nebukadnezar, Lord. Total na mangyapon ko'y pagtuo sa imo. Diba? Na sila'y pwede silang choice kay ngunana. Pero wala nila gipili ang convenience. Tanawa karon sa ato ang nasod. Diba? Para di ka kasuhan, baliktad kas pikas. Convenience, comfort, mga igsoon. Ang commitment, mawa. Mawa tumingon nga dili ta walang unsihan. Mawa na siya panahon nga i-test ang faith sa tao. Makita ni mo ning ginatawag nila, lain kay lang term, kay Judas man ilang term. Makita ni mo mga taong paling-paling diya sa Dios. Kung sa, excuse niyo akong mga wording nga, may pagagwat sinanggo ang uban. Para masabtan na to tanan. Okay. Kining paling-paling diya sa Dios, makita ni mo ni siya sa challenging times. Pero kining need og comfort or nag-require siya comfort lang ang iyahang ginapili, makita ni mo ni siya sa kaharuhay lang. Aircon ng simbahan, dito na ni mo makita. Pagdili, wa na diya. We are not careful, mga igsoon ingon ang verse 16, to answer thee in this matter. The 3 Hebrew men did not hesitate to waver. Yan sa dili mi. Dili mi mo simba sa imong imahe ni Nebukadnezar. Dili mi mo simba sa imong Diyos-Diyosan. They had already settled their hearts whom they would serve. Kinsa ang ilang i-serve? Mao ang Dios, mga igsoon. Ang commitment nato matest ni siya when pressure increases. Ang atong pagtuo matistingan ni siya kung panahon sa mga pressure sa kinabuhi. Panahon nga sulayan na ka, panahon nga kanang pigaon na ka sa sitwasyon sa imong kinabuhi. Diya nimo makita ang gitawag sukatan sa imong commitment sa Dios. Abi nimo sa akong life, bisan sa akong kinabuhi, na mga time nga ginatest na ako akong commitment sa Dios. Murabag ka ng tisingan ni mong kaugalingan. Kumitado na magid ko sa Dios. Sa dihang nidawat ko diha sa pagpamastor bisan sa akong pagabatanon, willing ba ko nga daghang mga butang nga akong sacrifice para sa Dios. Ginatest na ako ang self. Sa atong kinabuhi usab nay mga testing. Testingin mong kinabuhi. Panahon sa kaharuhay, commitment nimo sa Dios naa ba? O panahon sa kalisdanan naa ba? Testing good nga time nga nakay panalangin. Kung unsa ang imong kinaiya, i-test imong commitment sa Dios. Minsan ang panalangin makausab sa batasan, usab sa Kristo. Mausab ba itong batasan? Hinaot, si Sister Shannon, nakatrabaho na ni, di siya mausab. Muawit gyapon siya sa Dios. O gyapon niya ang commitment sige na. Kanatong tanan pod nga naa dinhi karon. Kay usahay ang panalangin bisag gikan sa Dios makausab sa imong kinabuhi. Walay sayop sa Ginoo. Usahay atong kasing-kasing. Panahon sa pressure sa kinabuhi usab. Makita nato kung asa nata sa atong pagpangalagad sa Dios. Naabata sa babaw, naabata sa middle, o naabagi hapon ta nagpabiling bata diha sa pagpangalagad sa Dios. Minsan dili ni siya sa kalisdanan, minsan naapod ni siya sa mga panalangin. Hinaot mamansin yapon mo, masag madato na mo po. Convictions must be established before the trial comes. Muning nahitabo sa ilaha. A committed believer chooses obedience over popularity. Kay kung dili sila mosimba sa imahe ni Nebukadnezar, pasabot ani nga gantimpalaan sila ni Nebukadnezar. Tagaan sila og posisyon ni Nebukadnezar. Pero wala nila ni gipili
They choose their commitment, mga igsoon, and obedience to God over popularity. Kining popularity pod, kasagaran gina seek ni siya sa tao. Katubang kailangan nga ang akong pangalan mas labaw kaysa laing pangalan. Kailangan ma-mention ko ni pastor kada Domingo, bahala ng uban. Hinaot ma-mention kag sa dili, mga lagad ka sa Dios. Wala ni siya kapuya po na sig-mention sa kada Domingo siguro. Daghan man kaayo ta. Kailangan din nato di ta mo seek og popularity. Isik natong ang obedience sa Dios. Once sa ako ang life, kada bitawng tagan kag daghang opportunity sa Dios. Abalo mo to tell you frankly, mga igsoon. Diya sa ministry pod. Minsan kung naka sa ministry yan ano na kag speakership, kung di ka magbantay anak, dakoy mong ulo. Dakoy mong ulo. Naabot jud sa akong time nga kung dili ko i-mention, murag malain ko. Pero ginabadlong nako kung kaugalingon. Hinahingnan ako, kinsa man ka, kagamay ni mo, ako kaugalingon. Huwag mo ka ano na. Kanang, ni mo kaugalingon ba? Kanang badlongon ni mo in the sense nga para magpaubos ka. Kay si Pablo, bisan sa iyang balatian, giingnan lang siya sa Ginoo, my grace is sufficient for thee. Wala gikuha sa Ginoo ang thorn of flesh kang Paul para mas mosalig siya sa Ginoo dili siyang kaugalingon. In line with that, mga ison, ang popularity kailangan di nato na isik. Isik nato ang commitment nato sa Dios ug ang obedience nato sa Dios. Salamat sa Ginoo kung sa Christian community, missionary, Baptist community, ilado ka o dili, isik nimo ang obedience and commitment nimo diya sa Dios. Dagang Kristohanon karon naga-compromise because they fear rejection, they fear criticism, they fear loss. Munang mga Kristohanon karon sa tong panahon, mahadlok sila nga i-reject sila. Mahadlok sila nga i-dismiss sila. Mahadlok sila nga i-terminate ang ilang employment. Kanabang iputbol sila, mas mahadlok sila ana kaysa mas mahadlok sila sa Dios. Nyabot yun sa time nako sa akong trabaho. Nagbawalan ka. Sa badugan ito, gibawal sa kuha. I resign. Sabado. Kay naman ko yung ministry ato, alas 3, hangtod sa gabi. Samot na sigog Domingo. First day pa lang, resign na. Ang commitment ato, matest dyan na siya. Panahon sa pressure. Panahon sa gitawag crossroads. Nga aduna kay pagpilian, wala tuo lang imong pilian. Nga kung pilion nimo ang wala, na ay mawa sa imo. Mawa imong trabaho, mawa ang imong negosyo, mawa mga igsoon ang imuhang dungog o unsa man, kung imo ning pilion ang Dios. Mao ni ang ilang time, sa ilang time. Mawa ang ilang popularity, dili sila tagaan og posisyon tungod sa ilang pagsunod sa ilang Dios nga nagpaila sa Israel. Nga mao igsoon ang atong Dios usab nga giila karon. God calls us to stand firmly for truth regardless of public opinion. Kay ang pagsunod karon sa Dios giila sa kalibutan nga bakikaw. Unsa ning bakikaw? Old fashion. Kraan naman na kanang mamanamit ka og kuan, kining long sleeve nya inani murag tila. Murag katong tablecloth ba? Kraan naman na. Mato ka simbahan, bit-bit kag Biblia. Ay, pangkaraan na. Nanay, nindot ron, cellphone lang. Pina. Pastor, hinihinay na si Pastor Nira ba? Dili. Pero di kayo mamalayan, no? Old fashion na ni, kanang pagsimba, adtog Domingo, kadto dito sa simbahan, kada Domingo, old fashion na.
Panglula lang na siya, panglulo. Di ba, bakikaw kayo? Sa kalibutan karon. Kung musunod ka sa Ginoo, ingnon ka, balaan ra kay ka. Pero kung mag-compromise ka, mauni karon, new generation lifestyle. Muni ang kalibutan karon. Nata sa crossroads, nata igsuon sa dako kaayo nga gitawag compromising world. Pero diha makita ang atong commitment. A strong commitment to God produces courage in the face of opposition. Hinaot mga igsoon, bisan pa man na ay moabot sa panahon nga bawalan ta sa pagsimba, musimba gihapon ta sa Dios. Katong during sa pandemic time, grabe ang presyo rato. Pero dito sa bukid, simba gihapon mi. Dito sa bukid, nag-BTC pa ko. Bible training course. Kada adlaw, kada hapon. Pandemic. Pag naay mo survey, ay grabe kayong presyo rato. Iniyahay na. Murag katong nasa Facebook ba itong sa sabungan, no? Pag ana dito na ipulis, basa ang mga sabungiro. Murag maalaan tag sabungiro ani, simba man ta tas Ginoo. Na ay pressure mga isuon. Number 2, commitment, trust God's power. Mo ni ang commitment. Musalig ta sa gahom sa Dios. Iyon ang verse 17. Our God whom we serve is able to deliver us. Ang among Ginoo nga among gialagaran, luwason mi niya. Kay kung wala kay commitment sa Dios, dili nimo saligan ang gahom sa Ginoo, malukmay ka. Tama bitaw no, simba ko sa Ginoo, mamatay ko, putlan ko gliyog, ay na lang uy. Tanawon nimo karon ang nasa Africa nga mga Kristohanon, pamatyon. Kinsay mo patay? Muslim community. Tanawon ninyo mayo sa news. Pila ka kuan. Katong nanawagan kang President Trump. Katong panahon jud niya nagkumital ang pastor kay lubong ng pila ka buok Kristohanon. Nanawagan siya kan Trump. Kay nahitabo na mga igsoon. The 3 men had complete confidence in God's ability. Ingon niya, kaya sa Ginoo nga luwason mi. Karon sa tuwa, ang pressure sa tuwa, building o kwarta o guban pa, kailangan natay words nga, God will provide. God will deliver us from these trials. From this, gitawag na to pagsulay sa kinabuhi. Kailangan natin ingon na God was powerful, God was sovereign, and God was able to rescue them. Naani silang una-una nga ang Ginoo gamhanan, ang Ginoo labaw sa tanan ug ang Ginoo kayang muluwas. Their faith rested not in circumstances but in God's power. Katong pagtuo God wa ni nagbase sa sitwasyon, nagbase ni sa gahom sa Dios. Kay kung mobase ta sa sitwasyon, maluya ta. Moingon na lang gyud ta nga, undangon naman siguro nato ni pressure ra mas kinabuhi. Magtan-aw na lang ko dito sa YouTube. Maminaw lang ko gatong mga banggiitang pastor. Dangon na to ni, kapoy ni. Mukumit ta sa Ginoo, muhatag bagyo ta, muhatag tag simbahan, muhatag ta. Their faith rested not in circumstances but in God's power. Commitment grows when we remember who God is. Sa diyang madumduman nato kung kinsa ang Dios, diha ang atong commitment mas malig-on. Kay kung nasayod ta kinsa ang atong Dios, mga igsoon, mas mahimo tang komitado sa Ginoo. Difficult situations do not limit God's ability. Minsan lang kita ang nagalimit sa abilidad sa Dios. Mura ba ginalimitahan nato ang Ginoo? Ang Ginoo mo provide ani kadako ba ani nga panginahanglanon. Ang Ginoo mo tabang sa ato pero imposible man kaayo. Minsan na sa ato ang life. Samot na kanang naay mga balatian. O niya moingon ang doktor nga kailangan na kang magpa-opera. Kada opera 100K. Liman mo na asa ka padungan na.
Muna karon wala pa ta niabot dahil hinahinayan ninyo ang coke ninyo, ha? Nahinayan ninyo yung kaon, ha? Kay problema na inyong anak. Si pastor, ay. Ang problema anak katong hinahinay. Ano man, gitagaan tag wisdom sa Dios sa pag-amping. Dili lang ni about sa unsa na apil ang pagkaon. Kasi kamat yan sa akong igagaw sa laak katong yatuan na mo. High blood. Kabing kaon niya kay naay bilin sa ilang Thanksgiving o ilang anniversary. Nagkaon siya glitson, gibadlong. Yun. Pagkaugma, tiyorok. Ay, ang Ginoo mo'y nasa kasala. Problema, sige, naasay sa tuwa. Kailangan mga igsoon nga ang atong even sa difficult situation sa atong kinabuhi, dili nato limitahan ang ability sa Dios. When facing financial struggles mo ni nastuwa, even in sickness, family problems, or ministry challenges, remember that God is still able to deliver us. O siya, minsan sa struggle po sa magpamilya, kining dili malikayan nga mga panagbingkil. Samot na sa yuta. Laro na to ni. Kay ang yuta minsan maayo. Pero kung imong away-awayan, beginning sa problema sa family. May nalang yun niya, itong yuta na nalang yun sa kuko na to. Ang yuta sa kong amahan, awa pa minag-away. Ingon pa sa akong magulang, kanang atong yuta diya, di na to naawayan. Naawayan man na nato. Gamay raman po na. Okay po. Hayim nyo na ng yuta kung awayan na to na. Dapat natas si mentality ngayon na. Kung yuta man lang ang hinungdan nga atong relationship mawa, imuha na ng yuta. That's my mentality. Kay mas bililhon pa sa ako ang atong relationship kaysa yuta. Mas bililhon pa sa ako ang atong relationship kaysa kwarta. Kwarta man lang hinungdan, maglain ang atong mga pagbati, imuha na ng kwarta. Sa pagpangalagad nga sa Dios, even sa mga financial challenges mga ison, ministry challenges, in sickness mga igsoon, family problems, remember God is still able to deliver us. Luwason, tabangan ta sa Ginoo, i-provide sa Dios ang atong panginahanglanon. Mao na kailangan tang isog. Kay ang lalo na kung mulid kag simbahan dili ka isog ay na lang. Kay pag abot nga naay pagsulay niya, gahi pang membro. Atras resign. Di makaya ni. Ay, salamat lang ta kay ang power dili gahi. Power man. Gahi sa laing bahin. Isog man. Pero dili gahi sa buluhaton sa Dios. Amen. Kay natay one heart, one mind, one spirit diha sa buluhaton. Asa man ta kay lahi man tag prinsipyos kinabuhi. Asa ta mag-uyon? Sa Biblia ra gyud ta mag-uyon. Sa Biblia lang gyud ta nga kung unsay giingon sa Biblia, maura gyud pod ang atong buhaton. That's why in any decision, in any ministry nga naa ang simbahan, kailangan muhaom siya sa pulong sa Dios. Aron sa ingon, dili ta mag-away. When facing mga igsoon financial struggles, kailangan nato mabaw-an o ibutang sa tong hunahuna nga kaya tang luwason o tabangan sa Dios. Commitment remains strong when faith is anchored in God's power. Kung kini nakaangkla sa gahom sa Dios, mga igsoon, magpabiling ligon ang atong commitment sa Dios. Number 3 o katapusan, commitment remains faithful regardless of the outcome.
ang komitado mga ison nga tao o ang commitment nato isip Kristohanon magpabilin kining matinud-anon bisan pa man unsa ang resulta niini. Kung moadto ta dito maayo ang resulta o dili, basta nahibaw-an nato nga nagsunod ta sa Dios regardless of the outcome, buhaton nato ang kabubuton sa Dios. Bisan moabot dito, tingala na lang ta, unsa may mga resulta mga ison, pasagibuhat natong kabubuton sa Dios, wala na tay angay kabalakan. Because God is able, God is sovereign and powerful. Sa verse 18, yun na, but if not, mao ni ang dako kahayo nga atong makuha dinhi. Iyon nila, sa verse 17, kaya gid ming luwason sa Dios bisag patyon mi ninyo pinagi sa kalayo. Pero pag abot nila sa 18, ug bisan pa man nga dili mi luwason sa Dios, musimba gihapon mi sa Dios. Inani ba atong mentality karon? Lord, nagpray ko kaya nimong i-provide ang panginahanglanon sa simbahan. Pero kung dili nimo i-provide, Lord, musimba gihapon ko nimo. Bisag moingon ang simbahan, ilalom mi sa mangga magtigom, musimba gihapon ko nimo. Bisag ilalom sa tulay, ikaw na lang yun diha, pastor. Yun na. Napatay commitment niya na. Si Jesus Christ nag-teach siya asa? Dito sa baybayon sa Galilee. Di ba? Kung mato ka sa baybay, saba kayong balod, pero dito gyapon siya musimba. Asa sila mo adto sila sa bangka. Dito gyapon siya mutudlo. Ngano man, wala kini nagbase sa lugar. Salamat sa Dios kung maka-aircon ta. But kung dili man lang, musimba gyapon ta sa Dios. Salamat sa Dios kung tagantag maayong building, mabot ang panahon. Pero kung dili man, musimba gyapon ta sa Dios. Salamat sa Ginoo kung gamiton niyang simbahan. Igsuon sa dagko kaayong buluhaton. Apan kung dili man, musimba gyapon ta sa Dios. Kailangan naatay commitment sa Dios. But we are praying and we are faithful mga igsuon sa pagpray nga ang Ginoo mo provide sa mga panginahanglanon sa simbahan. The three men believed God could deliver them, but they also accepted that God might choose another path. Kabalo sila, nga luwason sila sa Dios. Pero kung ang Ginoo nailaing pamaagi, pilion gihapon nila ning pamaagi sa Dios. Minsan sa atong life ingon ani. Nagpray tag trabaho ngayon ani ang atong goal. Nagpray ta og income ngayon ani ang atong goal. Pero kung ang Dios adunay another path sa atong life, kailangan wala nakaangkor sa atong goal, nakaangkor ta sa naghimo sa tanang butang nga mao ang Dios. Kay naay gitawag nato diversion sa life. Unsa ni diversion pa so? Ang diversion road. Diversion sa kinabuhi. Nga ang tanan natong mga tinguha sa kinabuhi, dili kini tanan maogi mahitabo. The man's heart devised his way, but the Lord directed his paths. Proverbs 16 verse 9. Ang tao adunay laraw siyang kaugalingon. Mao ni ang akong gusto, mao ni ang akong tinguha, mao ni ang akong dreams in life, mao ni ang akong goal. Pero dili ka ng tanan, maogi mahitabo sa unahan. Adunay another path. Gusto ko mamay mo maestro, another path sa Dios. Subaya ang path siya. Gusto nako na another path sa Dios. Subaya lang yun ang kabubuton sa Ginoo. Kay ang Ginoo mo tabang kanimo. They essentially said, if God deliver us, we will serve Him. If God does not deliver us, we will still serve Him, mga igsoon. Unsa application ani sa ato ang life? Many people follow God only when life is going well. Mature believers remain faithful even in disappointment, even in suffering, even in uncertainty of life. Kailangan tang musunod sa Dios bisan sa unahan ma-disappoint ta. Lord, di man ni mao ang ako ang gusto. Pero nganong mao ning nahitabo?
Lord, gusto man ako og negosyo, dili trabaho. Nganong kini man trabaho tang hagua, Lord. Or bali ni ini mga igsoon. Or even in suffering, sa mga kalisdanan nato ug sa mga butang nga walay kasiguruhan. Minsan man God, lalo na sa pag-take sa every decision in life, ang uban na ini walay kasiguruhan. Pero kung buhato na itong kabubuton sa Dios, regardless of the outcome, kay tungod nangalagad ta sa Dios, tabangan ta sa Ginoo. Ninitak na sa kabuntagon, ato yung duko atong ulo ipiyong atong mga matang.